kaibigan, maririnig po natin ang kasaysayan ng isang lolong nahulog sa tukso. Siya ay si Lolo Jose. Sa edad na 70, malakas pa rin ako at matikas. Yun ay dahil wala akong bisyo at marunong akong magdisiplina sa aking sarili. Masusustansyang pagkain ang kinakain ko at regular akong nag-e-exercise para mapanatiling malusog ang aking pangangatawan. 24, 25, 26, 27, 28, Ayun, oo. 29, 30. Oh, naku. Ano? Ayos ba? Naku, ang hirap. Ang hirap sumabay sa'yo, paring Jose. Bilib na ako sa'yo. Abay, kayang-kaya mong buhatin ang 30 beses ang barbell na ito. 5 kilo sa kanang kamay at 5 kilo rin sa kaliwa. Samantalang ako 10 pa lang eh. Hingal kabayo na ako. Hinang-hinala. Ako. Hindi kasi sapat ang exercise lang. Ha? Dapat mayroon ka rin vitamins na dagdag na pampalakas. Oo, umiinom din naman ako ng iba't ibang vitamins. Kasama na ba rin yung vitamin S? Vitamin S? Hmm. Ano yun? Ngayon ko lang narinig yun. Meron bang ganon? Meron. Pero hindi sa butika yun nabibili. Kundi doon sa building na pula. Building na pula. Teka, letter S din ang umpisa nula. Nadali mo, parang Ingo. Aba, Alam mo naman pala siguro madalas ka rin nagagawi sa building na pula. naku hindi nga paring Jose. Wala. Matagal na akong sago. Kaya naman pala, dapat tumitikim ka rin ng vitamin S. Paminsan-minsan, para lumakas ang iyong resistensya. Dani, anak. Kumusta na ba ang papa mo, ha? Mabuti naman po, Mama. Medyo naiinip daw po siya ron, kaya ginagawa niyang libangan ang pagpunta sa gym. Ay kayo, Ma, hindi po ba kayo naiinip dito? Bakit naman ako maiinip din, dito tayo nakatira. Most of the time po kasi nag-iisa kayo rito. Kung si Papa nga po, medyo naiinip doon sa Maynila di lalo na pong nakakainip dito sa probinsya. Okay lang po ba sa inyo na magkahiwalay kayo ni Papa? Bulacan lang naman at katabi lang na Maynila. At isa pa, ha, kailangan mo ako rito. At kailangan naman ng kapatid mo ang iyong papa doon sa Maynila. Don't worry, Ma. Kakausapin ko si Edna. Magsaset po kami ng schedules para sa bonding moments nating lahat, kasama ng inyong mga apo. Maganda po kasi yung meron tayong fellowship para sama-sama tayo sa Bible study, nananalangin at nagpupuri sa Panginoon. Alam mo, Gracia, Pa, hindi ka lang masarap magluto. Ay, Masarap ka rin magtimpla ng kape. talaga po, Lolo Jose? Nasarapan po ba kayo? Oo, masarap na masarap. Kasing sarap mo. Ay, kung makapagsalita po kayo, para bang natikman nyo na ako. Oo nga Kaya pwede ba ang creamer ka na lang? Ano pa? Ilalagay kita rito sa kape para matikman kita. Ay, yummy mo siguro. Palabiro talaga kayo, Lolo. May pagkanoti pa. Aminin ko, may pagkanote nga ako. Kaya pwede ba kitang tanungin ng
Naughty question. Ay, sige po. Magtanong kayo ng naughty question. Sasagutin ko naman kayo ng naughty answer. Itatanong ko lang kasi kung virgin ka pa ba? Sabi ko na nga pa. Parang hindi. Yung tatanong niyo sa akin. Uy, bakit mo ko pinagtawanan? Nakakatawa ba ang tanong ko? Eh, wala naman po kasing kakwenta-kwenta yung tanong niyo. Tinatanong pa ba yun? Hindi na uso ang virgin sa panahong ito. Ilang beses lang nga po kaming ng jowa ko eh. Ganun ba? How about me? Ha? Pwede rin ba akong makachorba? Bakit po, Lolose? May ibumuga pa ba kayo? Amo! Baka mamaya eh. Yung tambutsa po, pugak-pugak na. Oy, huwag mo akong pagtawanan. Bakit hindi mo ako subukan? Ay! Oo, Naku po. pakikita ko sa iyo na mas magaling ako kaysa sa jowa mo. Natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Flash Report. Sandali lamang po sa mga nakikinig ng drama, papasukin muna natin ang isa. Ang bango. Nakakapanggigil. Teka. Ano ba nangyayari sa inyo, Lolo? Para kayo hinihika. Bakit kayo nanginginig? Nasobrahan lang siguro ako sa pananapik. Ganun po ba? Pakiramdam ko kasi para kayong aatakin sa puso. Oo, tama ka. Para ako mamamatay sa... Oh, ma. Bakit po? Anong nangyari? Bigla ko kasing nabitiwan tuntasan ng kaping iniinom ko. Sandali lang po. Diyan lang kayo. Ako na po magwawalis ng basag na bubog. Bigla akong kinabahan na. Hindi maganda ang kutob ko. Relax lang po kayo, ma. Wala naman po sigurong masamang nangyari. Sana nga. Pero iba talagang kutob ko eh. Para kasing may hindi ka nais na pangyayari. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo po, ma'am. Totoo po lahat yun. Sigurado ka ba? Opo. Baka naman gumagawa ka lang ng istorya. Hindi po ako nagsisinungaling. Hinaras ka ba ni Papa? O pinilit ka niya? Ay, hindi po. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Wala po. Siguro po, alis na lang po ako dito. Hindi, huwag kang aalis. Kakausapin ko si Papa. Gusto kong marinig ang side niya. Grabe kayo, Papa. Hindi ko talaga akalain na magagawa ninyo yun. Pasensya ka na, anak. Hindi ko kasi napaglabanan ng tukso. Bakit pa? Tinukso ba kayo ni Gracia? Hindi. Iyon naman pala eh. Bakit niyo yung ginawa? Gaya nga ng nasabi ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Pasensya na talaga. Sasabihin ko ito kay Kuya Danny. Sigurado masisermonan niya kayo. Anak, wag. Malaking gulo ito. Si Gracia na lang ang aregluhin natin. Tama po kayo. Malaking gulo ito pag nagkataon. Kaya kailangan po natin magtulong-tulong para ma-resolve ang problemang ito. Natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay.
bang sinasabi ko eh. Kulang kasi kayo sa prayer and devotion. Kaya madali kayong mahulog sa tukso. The spirit is willing, but the flesh is weak. Tama ka. Oh, Tao lang ako. Mahina at nagkakamali. Wala naman taong perpekto. opo, tama kayo. Nobody's perfect. Pero hindi po lisensyang katwiran yon para sadyain yung magkasala. Naku, malaking kahihiyan ito, Papa. Isa po akong pastor. Ano na lang ang sasabihin ng mga kasama natin sa kapatiran kapag nalaman nila ito? Kaya nga, huwag na natin itong ipaalam kahit kanino. Kaya naman natin itong ayusin na tayo-tayo lang. Dapat nga po talaga natin itong maayos sa lalong madaling panahon. Solve na ang problema natin. Nakapagpasya na si Gracia. Uuwi na raw siya ng probinsya. Ay, bibigyan ko na lang siya ng pamasahe at ekstrang pera. Sigurado ka ba, Edna? Baka naman kumukuha lang siya ng buwelo, ha? Malaking iskandalo ito kapag nagsampa siya ng reklamo. Masinsina ng pag-uusap namin. At sa tingin ko naman sincere siya, kaya wala na tayong dapat pang ipangamba. Isa lang naman ang problema natin eh. Ano yun? Paano si Mama? Nasabihin ba natin ito sa kanya? Kumbinsihin na lang natin si Papa na sila na lang dalawang mag-usap sa bagay na ito. Ipag-pray na lang natin maging maayos ang lahat. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala iba ang kutob ko. Ikaw talagang matanda ka, hindi ka pa rin nagbabago. Babaero ka pa rin hanggang ngayon. Kaya nga ba siyang, patawarin mo na ako. Pangako, hindi ko na yun uulitin. Heh, ilang beses mo na yan sinabi pero hindi naman natutupad. Totoo na ito. Maliwala ka, magbabago na ako. Huwag mo sabihin. Gawin mo na lang. Kung sa magbago ka na, for Diyos for Santo, huwag mong hintayin paluin ka ni Lord. Oo na. Magiging active na ako sa mga Bible study at prayer meeting para maiwasan ko na ang tukso. Mula nga noon, naging active na ako sa iba't ibang church activity. At malaki ang naging tulong noon upang maging malakas ang aking espiritu. Naging matatag na ako at hindi basta-basta nagpapadala sa tawag ng tukso. Ako si Lolo Jose at ito ang aking buhay. Sa ating buhay, hindi lang dapat katawan ang malakas at malusog dahil kailangan din nating pagtuunan ng pansin ang espiritual na kalusugan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor,